nating matatagpuan ang tribong Aitang Magbiking. Dito sila namumuhay ng simple at kontento sa anumang meron sila. Ang Barangay Bangkal ay resettlement area sa mahigit 300 katutubo dito sa Abukay, Bataan. May malawak at mayamang kagubatan na pinagkukuhanan ng kabuhayan ng mga Aita. Simple ang buhay dito sa Bangkal, tahimik, ang mga katutubo ay masayahin at madaling makapalagayan ng loob. Ngunit sa kabila ng masasayang mga ngiti, mababakas ang mga problemang kanilang panitiis. May gripo, ngunit walang tubig. Ang kanilang sinisisi, ang Bataan Peninsula State University, dating Banas. Ang tubig namin, yung tubig ng Banas sa amin yan. Sa amin yan. Nung maliit pa ako, malakas ang tubig dyan. Tubig namin. Ay ngayon, dahil nga sa nagbabago ng kwan, inagaw nila yung inagaw ng Banas yung tubig, kaya sila sagana sa tubig. Sa amin yan. May tumulong na sa kanila upang masolusyonan ang problema nila sa tubig. Pero, ang gusto nila magbayaran sila, food for work lang ang kayo nung nagpapatrabaho. Parang sila na nga magpapagawa ng tubig, gusto nila magpabayad pa. Tubig namin yun. May mga ganun, hindi naman halos lahat ng katutubo. Kunwari, 50% na tubig natin na kailangan makapagtayo tayo. Di kahit food for work lang, yung pagkain lang, upang kanin. Yung sabing upang kanin lang. Pagkatapos mo tayo, kakain ng tanghalian, hapunan, gano'n. Gusto nila babayaran sila. Hindi naman pwede yung gano'n, di ba? may paaralan nga sila, wala namang perang pantustos para rito. Dati-dati, libre kami sa kwan, dyan sa Banas, sa campus. Na nalalaman ko ang kasunduan noon ng matatandang araw Sa kanang Banas, kasunduan, magpapatay ng aso. Kasi sakop pa namin yun Kinuha na lang nila Ang sabi, So kinuha din po ng gobyerno oo, kinuha nila, binukod na. Sabi, di lang ganti sa mga katutubo, libre ang mga katutubo na makapag-aral. Kaya ngayon, Lahat, basta yung mga Aita rito, kailangan maging libre. Kaya nga itinanate nila yung 50 hectare ba? 50 hectare, 80 hectare Yun, na itinanate ng mga Aita din, ng mga Aita ng Bangkal sa Banas para maging pagtayo ng school. Bawat mag-aral dyan, libre sana. Ngayon, hindi. May scholarship para sa mga gustong makapag-aral, pero ang ilan sa kanila, tamad pumasok sa eskwela. Hindi ka naman pong nilikain Diyos na nabubuwak. May mga pare-pares lang naman po kami may utang Ayun nga lang po problema, tamad po pumasok. May alawas na po sa simbahan, tinatamad daw pumasok. Kung mga sinasabihan ko na nga rin po sila pa nagagalit sa akin. Kung tutuusin, kumpara sa ibang probinsya, maswerte na ang residente ng Bangkal. Dahil maski papaano, ay naabot sila ng tulong di lang ng gobyerno, pati na rin ng pribadong sektor. Isa sa proyekto ng pamahalaang lokal ng Bataan ay ang pagdevelop ng kalsada dito sa resettlement area. Sa ngayon, ito pa lang yung natatapos nila, pero patuloy pa rin naman ang construction dito sa kalsadang ito. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, nananatili pa rin mailap ang pag-unlad. Ang ano nila pa na itutulungan ng gobyerno, itutulungan ng kung sino-sinong mga kandidato. Opo. Kasi malakas dito yung delensya ng delensya Ngayon nahawakan sila ng taga rito, yung nakapag-aral. Sila okay, yung mahawak katulad ko halimbawa, kulot ako, mga kulot kayo. Hahawakan ko kayo ngayon. Ngayon ang budget noon, sa akin lang lahat mapupunta yun. Pero isang lugar na katutubo rito na pag napunta sa kanila lang, hindi sila nag-share sa iba. Hindi nalalaman ng iba. May kakamag-anak sila, magkakapatid sila. Kaya napunta sa kanila naman. Halos hindi naman din nagagawa yung project, parang bulsa-bulsa. Ang perang dapat sa kanila napupunta sa bulsa ng iba, kaya doble kayod sila mapakain lang ang kanilang pamilya. Paggawa ng uling at pagtatanim ang ikinabubuhay ng mga katutubo. Kung hindi nga mag-harvest lang ng mga buko, magtanim, yun lang ang hanap buhay ng mga katutubo. Pero hindi regular ang kita nila mula sa paghahalaman. Hindi naman araw-araw kasi ay nag-aani kami sa halaman namin. Hindi naman araw-araw. Kaya nagtataga kami.
kaya umaakyat sila sa bundok upang kumuha ng kawayan. Sinamahan namin ang mga katutubo sa buuan. Dito ay nakita namin ang taglay nilang kasipagan. Ayun yung bundok na aakyatin natin. Dito natin matatagpuan yung buhuan na pinagtatrabahuan ng mga katutubo. Mula sa barangay, mahigit 2 oras na lakaran paakyat ng matarik na bundok ang kailangan namin bunuin. Itong klase ng lupang ito ay patag na para sa kanila. 2 bayan at 3 ilog ang kailangan namin tawarin. Magka-40 minutos na tayo naglalakad. Puro pataas pa yung lakad dito sa bundok na pupunta natin. Sa daan, sugatan pa ang ilan sa mga kasamahan namin. Habang umaakyat, ay mas nakilala at naunawaan ko ang mga katutubo. Sa hirap ng buhay sa Barangay Bangkal, ang ilan sa kanila ay nawalan na ng pag-asa. Para sa akin, ganito ang nakagasnan ko. Hindi na ako naghanap ng Magulang. ay maharap ka, hindi naman matupad. Basta may mahabang panahon. Maliit man ang kita, tinitiis nilang hirap sa pagbubuho. At kahit anong tindi ng sakit at pagod ng kanilang katawan, mas mahalaga sa kanila ang pamilyang may sikmurang kumakalang. Pag may umorder sa amin, yun, sasabihin ko sa mga katutubo, magpuputol sila kung 1,000 piraso, yan, tatagayin nila yun. Tapos babagsak ko naman doon sa Urane, Bataan. Ayun, ganun lang. Babagsak ko lang doon. Babayaran na nila ako ng 9 pesos isa. 9 pesos po ang isa. Pero ang bilihan po dito, 4 pesos. 350. Peligroso ang pagbubuho. Ang maliit na halagang kikitain, kulang pa sa pagpapagamot. Na itataga ako ng buho, sumalansik yung buho. Yung mga tinik? Hindi yung nagputulan. Pinagputulan mismo, yung bumagsak sa inyo mismo. Kaya yung mata ko, Dumuguho ba? hindi lumalabas. Hindi lumabas ang dugo. Napadoktor niyo na ako. Hindi nga. Sa kailangan pagpapadoktor. Kung minsan, bukod sa sugat, kapalit ng kakaunting barya, ay ang buhay pa nila. Ito. Ayun, may bahay na yan. Namatay yan sa pagbubuho. Nadaganan ng truck. Nadaganan ng truck. Oo. Bakit po? Yung truck, may truck na wala ng Preno. Baligtad. Ay, nadaganan siya. Patay. Ano nga ba ang tunay na pamantayan ng kasipagan? Ang term kasi na tamad ko niyan label na yun. Depende sa pananaw mo. Kung ano yung masipag at tamad. Alam nila kung kailan magpapahinga. So, ang kanilang pagtatrabaho ay hindi lamang primarily para dumami ang pera. Sa tingin ko mas binabalanse nila yung anong kahalagahan ng buhay, ng mga pangangailangan at ng aking katawan, kung anong kaya ko. Nagkakangad kami, hindi na sa para sa amin. Sa mga bagong henerasyon man lamang yun. Hindi man sana kami mangat, yung mga maiwanan namin na yan, yun man lang sana. Kaya kailangan namin makapagpaaral, ay paano nga namin makapagpapaaral. Ay, yung banas nga ay hindi na kami libre. Sa ganitong sitwasyon, sino nga bang dapat sisihin? Ang gobyerno, na malinaw ang pagkukulang, o ang mga tao na sinuko na ang pangarap dala ng matinding kahirapan? Sa pakikisalamuhan namin sa mga katutubo ng Barangay Bangkal, marami kaming natutunan. Sa kabila ng pagiging moderno ng mundo, maari ka pa ring mabuhay ng simple at kontento. Mahirap man ang buhay, kaya pa rin ng taong magbukas ng palad at magbigay. At gaano man kalaki ang mga problema, magagawa pa rin palang tumawa. Sa aming pag-alis, kalakip nito ang aming dalangin na sa sisibol na henerasyon ng mga bagong Aita ay magbabago ang ikot ng buhay para sa mga katutubo ng Barangay Bangkal.
ka nung mag-uling kahit aluda